May ebidensya kayo. Ako kayo sa bahay ko! Ma'am, hindi ko alam! Ma'am, sir, hindi ko alam sinasabi niyan! Anong hindi mo alam? Bakit na pumasok niya sa akin? Oo, ma'am, inaamin ko kaya nahihiya ako. Ano ginawa ko sa inyo? Ako ba yun? Para-paras kayo. Ako kayo. Hindi mo, ma'am. Bakit hindi? Ma'am Alaika, paano po ba kayo naging related dito kay Ma'am Jasmine? Dati ko po siyang naging amo sa 4 months po kung nagtrabaho sa kanya. Therapist niya po. Massage therapist. So may business sila, nagtrabaho kayo as massage therapist. Okay, ito po bang asawa po ni Ma'am Jasmine? Meron po ba kayo talaga naging relasyon? Never po, ma'am. Never ko pong physical na relasyon, wala po. Pagtatalik, wala talaga. Never ko pong naisip na pumatol po sa ibang lalaki. May Asawa asawa po din? ko at may 3 anak. Saan po nagmumula kaya itong pag-hysterical ni Ma'am Jasmine? Noon po kasing kami freelancer po. Nag-rent po kami ng bahay ng pinsan ko. Tapos nung ate ko pong isa. Okay. Nasa CR po yung ate Len ko. Tapos nagulat po ako may tumatawag sa kanya. Hindi ko na lang po pinansin. Parang pinakinggan ko lang po. Paglabas niya po ng CR, sabi ko, Ate Len, sino yun? Sabi niya, yun nga daw po, tumawag si Ma'am Jazz na nagliiyak nga daw po. Umamin daw po si Sir Simon na parang naging may relasyon daw po ata sila ng ate ko. Tapos po yun, parang one month na pong nakalipas. Bali, umalis na po ako dun sa inuupahan naming bahay. Nag-stay in na rin po ako dun sa yung naging amo ko po ngayon. Magde-day off na po ako. E di nag-iintay po ako sa lobby nun. Gawa ng inihintay ko nga po yung naiwan kong helmet. Nag-cellphone po ako, nakaganon po ako. May tumawag sa akin, sabi niya sa akin, hoy, gumanon po. E di, nilangon ko po, nakita ko po yung dati kong amo. Ang ganda po nga po ng bungad ko. Sabi ko, ay, Ma'am Jazz, gumano po. Nakangiti nga po. Kasi hindi ko po expected na gano'n yung mangyayari. Tapos may dalawa po siyang hawak na coke. Yung sa video po na natapon, idinunggol niya po yun sa akin. Hawak niya po, idinunggol niya sa akin yung isa. Tapos yung isa po. Kumbaga, ginanon ka. Opo, parang isinuntok niya sa akin. Kaya po, nung time na yun, basang-basa po ko yung cellphone ko, basang-basa. Yun na po yun yung video na yun. Tapos nung palabas na po kami, sakto, naabutan ko po yung asawa niya. Sabi ko, Sir Simon, ano po yung, umiiyak po ako nun ano po yung sinasabi ni Ma'am Jazz? Sinaktan po ako ni Ma'am Jazz. Sabi ko, hindi ko po alam kung ano pong nangyayari sa inyo. Hindi po siya nagasalita. Hanggang sa bumaba na po kami, yun po yung sinend ko na pangalawang video po. Doon na po yun na ginasabihan pa rin po niya ako ng, ikaw, nakipagkanta asawa ko, ganun po siya. Sinasabihan pa rin niya ako ng Yung asawa niya po, nandun sa gilid. Pinipilit ko po na magsalita para po sana iniisip ko, pag nagsalita. Pero hindi siya nagsalita. Matatapos na po sana yung issue kung magsasalita siya. Hindi po siya nagsasalita, hinahayaan lang po niya yung asawa niya. Okay. So, Ma'am Alaika, kayo po ba ay nakapag-usap sa barangay or nagkaroon po ba kasunduan? Unang harap po namin, nanghingi po siya ng sorry. Malis po ako sa trabaho kasi hindi ko po kaya yung kahihiyan. Tapos po, nung pangalawang harap po, nanghihingi naman po sila ng sorry. Pero yung makikita mong hindi sincere yung paghingi nila ng sorry. Kasi makikita po nagingitian silang dalawa. Tapos doon po yung pangalawang harap, sabi niya po sa akin, alam mo ba na gastos lang daw po kung itutuloy namin yung kaso? Ginanon niya po ako. Tapos lang daw po, parang yung masasayang lang yung oras. Parang ganun po. Sabi ko, kahit ano pong mangyari, tutuloy ko yung kaso. Kasi hindi po talaga tama yung ginawa nila sa akin. Wala po kong alam Tapos yung pangatlong harap po, bago po kami mag-start ng pangatlong harap, kinausap po ako ni Kapitana at saka po ng sekretary na parang makipag-areglo na lang nga daw po para less gastos daw po. Ma'am Jasmine Gaviola, magandang hapon po. Hello po. Yun nga po, totoo naman po yan. Talaga sinugod ko po siya kasi parang galit na galit po kasi talaga ako sa nangyari sa akin, sa ginawa po nila sa akin. Kasama po sila nung nung ate niya. So para sa akin, pinagkaisahan po nila ako. Parang inano po nila yung asawa ko Alam po nila na ganun yung nangyayari sa asawa ko tsaka sa kapatid niya. Pero nandun po kami sa isang bahay. Alam niyo po yung parang mukha po akong tanga doon na wala akong alam. Yun lang po yung time na may nakita ako sa kanila Sabi ko, ba't nandito yan? Sabi ko, ba't ka nandito? Parang lalandiin mo ba yung asawa ko ulit? Kasi po, pinatawad ko yung asawa ko Mali naman po na ibuntong nyo po lahat ng inyong galit sa isang tao na inosente, wala pong kinalaman doon sa naging relasyon ng asawa ninyo at kung meron po talagang relasyon doon sa kapatid niya. Hindi naman po siya kasama sa relasyon na yun, hindi po ba?
Opo, pero kaya nga po nung after po talaga nun, nag-reach out na po ako sa kanila na sabi ko, sorry, kay Laika po dun sa pinsan niya. Si Ma'am Alayka po ay may asawang babae. Yun nga. 3 po ang kanyang mga anak. Nagtatrabaho po siya ng marangal bilang isang masahista. So imagine kung gaano po katroma, kung gaano pong danyos ang inyong dinulot. Hindi lamang kay Ma'am Alayka, kundi maski po sa kanyang pamilya, yung kahihiyan na inabot nila sa inyo. Opo. Nai-imagine nyo ba yun, ma'am? Hindi po, kaya nga po nung pagkatapos po nag-sorry naman po ako agad. I think ang dapat yung pagalitan at kung meron ka mang dapat kwelyuhan, Ma'am Jasmine, yung asawa mo, hindi itong babae. Opo. Naano ko naman po yung asawa. Ayoko na nga rin po. Gusto ko rin po talaga makipag-iwalay. Whatever your reasons are, it doesn't justify the fact na kayo po ay nanakit ng ibang tao, ibang pamilya, inosente pa pong tao. It doesn't justify that. Opo. Kahit ilang beses, di ba, ilang beses naman na tayo naghaharap doon sa barangay. Hindi naman kami nagtatawa ng asawa ko. Nag-ano lang kami, nilalighten ko lang yung mood kasi hindi naman ako sanay mabarangay. Kung lahat po ng may kasalanan ay manghihingi ng tawad, wala pong nakakulong ngayon, di ba po? Hindi po sa isang sorry niya or ilang sorry niya mawala yung lahat. Grabe po yung purwish ginawa niya sa amin. Simula po ng 16 hanggang ngayon wala po akong trabaho. Yung asawa ko wala pong trabaho, bali ako po yung bumubuhay ngayon sa pamilya ko. Yung anak ko pong bunso naggagatas. Yung 2 ko pong anak mag-aaral. Sa ginawa niya pong purwish sa pamilya ko, paano ko pong masustentuhan lahat yun? Hindi po kayo makapagtrabaho Hindi dahil sa po, kahihiyan. kasi sobrang kahihiyan. Sa kanya po parang wala lang kasi may pera siya. May isa pa siya pinagkakakitaan. Paano naman po ako na mahirap lang? Mismong sa lupon, sa harap ng lupon, kukwestiyonin niya kung kaya kong ituloy yung kaso. Ma'am Jasmine, na kayo ba na-try nyo na magkaso ganto ganyan? Kayo ba ganto ganyan? Wala na pong ganun, ma'am. If you want to apologize, just apologize. Say sorry. Yun nga po. Hindi po ganun yung pagkakasabi. Ganun po yung ko. Ma'am Jasmine. Alayka, alam mo, kilala mo rin naman ako. Di ba matagal din naman tayo mag-asama. Alam mo, hindi akong masama, hindi ako Kaya humihingi kami ng sorry nitong asawa ko sa abala, sa kung nasaktan kita. Alam mo, humihingi kami ng sorry. Matagal na akong humihingi ng sorry sa'yo. Sa barangay pa lang. Tapos po, mami, nasa barangay po kami. Tinuruan po ako ng barangay na kung magkano yung presyo. Sabi ko, ma'am, magkano po? Mag-start po daw ako sa 50K. Tapos, hindi naman natin pinepresyuhan yan, apo, ma'am. wala naman daw po. Oo. Pero sabi ko nga po, hindi po ako marunong, hindi ko rin po alam. Ma'am Alayka, from the moment na nangyari po ito up to today, ilang araw na po kayong hindi nakakapagtrabaho? Simula po nung 16, ma'am, nung June 16. Apo, hanggang ngayon po. Okay po ba kayo, ma'am, na Hindi po. mula po dun sa panahon na yon hanggang ngayon or kung hanggang kailan po kayo makapagtrabaho, mabayaran po yung kung ano man yung dapat na susweldohin ninyo plus yung danyos perwisyon po sa inyong pamilya, sa pangalan ninyo dahil kayo po ay napahiya. Ngayon. Okay po sana. Kaya lang, ma'am, kasi nung time po na yon, ang sabi niya po, handa daw po siyang magbigay 3,000 to 5,000. Ma'am Jasmine, kayo po ba ay willing na makipag-areglo kay Alayka? Opo, ma'am. You have to understand the gravity of what you've done to her. Tinawag niyo po siya ng iba-ibang pangalan sa harap po ng publiko. That can qualify as grave oral defamation, ma'am. Maari po kayong makulong kung talaga pong pagdidesisyonan niya na ituloy po yung kaso sa inyo. Pati po yung asawa ninyo, pwede pong madamay kasi kung totoo po yung nangyari at nakita naman natin sa video, grabe po yung moral damages na maaari pong i-claim din sa inyo dahil kahihiyan po ng buong kapamilyahan niya yan, ma'am. Imagine kung kayo po ang ginawa niya ng ganyan. Sa nagawa ko, nadala lang ako ng galit. Sana maintindihan mo. Ito yung asawa ko. Laika, kilala mo naman yung asawa ko, hindi siya ganyang tao. Alam mo naman yun. Ako talagang may kasalanan. Kung anong nagawa ng asawa ko, sorry sa inyo nagawa ng sorry sa nagawa ng asawa ko. Sa inyong mag-asawa, nagsusorry ako sa nagawa kong gulo. Dalawa kami ng asawa ko, nag-humingi kami ng pasensya. Gusto ko na rin makalimot. Gusto ko na rin kalimutan itong nangyari. Kaya gusto ko sana makipag-areglo na para
makalimutan ko na tong trauma na nangyari sa akin. Ma'am, kung sa ugali nyo lang po, mabait naman po talaga kayo. Kaya nga po nagulat ako sa ginawa nyo sa akin. Matatanggap ko po sana agad-agad yung sorry nyo kung hindi po ako napahiya sa maraming tao. Trabaho ko po naapektuhan. Buong buhay ko po ngayon naapektuhan. Sobra po. Sana po maintindihan nyo rin po ako. Oo, naiintindihan ko. Kaya nga gusto kong makipag-aregno na lang sa'yo para lahat tayo, pare-pareho na tayong makamove on. Kaya gusto kung gusto mong pupunta kami dyan. Ayun pala, bukas kayo, Ma'am Jasmine, na pumunta po dito para po makipag-usap ng personal kay Ma'am Alaika. Okay po sa inyo yon? Opo, pupunta po kami. Ayun. And this is not to say, Miss Alaika, na kami po ay hindi po kami pabor na kayo ay magkaso. Kung talaga pong desisyon nyo na kayo ay maghain po ng reklamo, wala pong pipigil sa inyo at in fact tutulungan namin kayo. Ngunit base din po sa inyong sinasabi, dahil bukas din naman po kayo na makipag-areglo, mainam din po mag-usap kayo ng harapan. Huwag nyo na pong ibaba yung telepono, Ma'am Jasmine, para po ma-schedule natin kung kailan po kayo pupunta sa studio at magkaharap po kayo ni Ma'am Alaika. Opo, Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Jasmine Gaviola. Salamat po. Thank you po. Okay po. Maraming salamat po, Ma'am Alaika. At magkita po tayong ulit, Okay okay? po, ma'am. Ma-schedule na lang po natin kung kailan. Salamat Thank you po. po.